Hi guys, it's me Sean. Welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para naman notify kayo sa mga bago updates sa mga videos ko. So for today's video, babalik tanaw lang tayo sa port birthday ni Yana. O diba, port birthday to, magpipip birthday na siya. Ngayon ko lang na-edit. Sobrang busy ko naman kasi talaga nung nakarang taon, kaya wala talaga akong time na mag-edit, kaya punong-puno na ng storage yung cellphone ko. Sobrang hilig ko talaga mag-take ng vlog, pero tinatamad naman ako na mag-edit. So, eto nga pala yung first birthday ni Yana. What I mean na first day ng birthday ni Yana. Ito yung exact birthday niya at lumabas kami, kumain kami sa labas ni Papa, yung kapatid ko, si Yana at ako. Kumuha nga lang ako ng onting clip kasi sobrang na-miss ko talaga na lumalabas kami na magkakasama. So, sobrang busy kasi ng bawat isa, hindi na namin nagagawa yung mga ganitong bagay. Hindi talaga mapapantayan yung saya ko nito na nakumpleto kami ulit. Kasi sobrang tagal na rin nung huli kami magkakasama ng ganito at kumakain kami sa labas. Sobrang nakakamiss din yung mga bagay nito, lalo yung kasama pa namin si Mama. Pero sa totoo lang, si Mama yung mahilig talagang kumain sa labas. Si Papa yung mahilig bumili ng pagkain sa labas tapos iuwi sa bahay pasalubong galing trabaho. Anyways, hindi to advance celebration ha. Last year pa to ng fourth birthday ni Yana. Kumain kami sa labas kasama namin si Daddy. Madalas kasi sa mga birthday namin magkapatid kami lang yung kumakain sa labas. At dahil may trabaho si Papa, pinapasalubungan na lang namin siya. Madalas kasi natatapat na gumagabi na rin yung uwi niya, kaya hindi na rin namin siya nakakasama, kaya kami na lang magkapatid yung kumakain sa labas. Pinakamadalas talaga naming labas tuwing nagbe-birthday kami ay tanghali kasi minsan may mga lakad yung kapatid ko sa hapon. At yung daddy ko naman ay meron trabaho, kaya hindi talaga siya nakakasama madalas sa amin. And eto, sobrang tuwang-tuwa nga siya at enjoy siya nung araw na yan. Sabi ko nga ay kinabukas na lang kami lalabas. At pagkatapos namin ay kumain, bumili na ako ng cake kasi yan talaga yung gustong-gusto niya ipabili sa akin. At eto na yung day 2, bumili kami ng pizza nito. Actually, nakapag-download na ako ng part 1 nito. Actually, ito yung pinaka part 2 niya kasi hindi ko talaga na-upload lahat dahil sobrang daming clip na nagawa ko nung araw na to. Kaya naisip kong gawin na lang tong part 2, yung pinakamahaba, yung naglaro siya dun sa palaruan talaga. Dito nga pala ako madalas bumibili ng pizza sa Monkey ko. Ang sarap kasi ng pizza nila. Naabutan na nga pala kami ng ulan nito ni Yana, kaya nakabusangot na naman siya. Pero okay rin naman kasi kahit papano nandito na rin kami sa bus station, nag-aantay na lang kami na paupuin kami nung konduktor. Ang kinagugustuhan ko lang dito sa terminal ng bus nagpa-priority sila, hindi katulad dun sa may tricyclean at dun sa may mga jeep. Anyways, katulad ng third birthday ni Yana, ganun din yung ginawa ko ngayon fourth birthday niya. Hindi na ako nagpa-party kasi ibang bata lang naman yung nag-e-enjoy, hindi naman na-enjoy ni Yana. Mas mabuti na rin yung ganito para mas na-enjoy niya. Mailap kasi si Yana, mahiyain siya, hindi siya ma-approach na tao, kumbaga natatakot or basta mahiyain talaga siya, as in ayaw niya yung minsan kasi yung mga bisita niya mga bata, hindi niya rin kinakausap. Parang bored siya, ayaw niya na ganun. Pero mas okay na yung ganito kasi mas nai-enjoy niya. Siya talaga yung nag-e-enjoy at hindi yung mga ibang bata. Tsaka pag party kasi parang sobrang gastos kasi, tapos need mo talagang pagandaan, sobrang pagod pa, maghuhugas ka pa pagkatapos. As in, sobrang nakakapagod pag party. Kung titignan nyo doon sa mga naunang vlog ko, hindi ko na na-edit yun. Yun yung third birthday ni Yana na pinaglaro ko siya doon sa SM. Yun yung nakatanggap ako ng 6K. Regalo yun para sa aming mga freelance talent. Mga nagtitaping ba? So this time, pinush ko talaga yung quota ko. Naka 30K ako, kaya sumahod ako ng 10K. 30K daya siya. Tapos pag kinonvert mo siya, 10K lang siya. Sobrang happy ko talaga kasi nung last time nito is 26K lang, 24K lang. Hindi ko talaga siya nabuo ng 30K, kaya halos 5,000 lang yung sinahod ko. Pero this time, parang pinagkaloob talaga ni Lord na sumahod ako ng 10K para kaya na, para maibigay ko talaga yung happiness na gustong-gusto talaga niya. Every time kasi na lumalabas kami ni Yana, ang hilig-hilig talaga niya maglaro sa mga arcade. Tapos lagi niya siyang nagtuturo sa mga Kitsuna. Kaya sabi ko, sige, pag birthday mo, ibibigay ko sa'yo. And talagang pinag-pray ko yun kay Lord. Kaya talagang sobrang happy ko na naabot ko talaga yung 30K that time. 30K is level 2, which is
10K lang siya. Hindi siya 30K na sinasahod na buo ha. 10K lang siya sa Philippine money. So anyways, nandito kami sa may SM Monumento. Yung bagong bukas na SM dito sa may tapat ng Victory Mall. Dati naaalala ko pag pumupunta ako ng Monumento sa may Victory Mall, lagi akong tumitingin dito sa SM. Sabi ko, siguro maganda niya sa loob. At hindi ako nagkamali nung una nakapasok ako. Sobrang bilib na bilib ako. Kasi tuwing dumadaan ako dito, never talaga ako nagkaroon ng chance na makapasok dito. Talagang neto lang. Kaya sabi ko, push ko talaga na makapag ikot-ikot dito sa SM na to kasi bago nga siya. Noong mga naunang araw kasi, nagkakaroon naman ako ng chance na makalabas ng bahay pero hindi ako nagkakaroon ng chance na makagala talaga. Yung as in gagala ako na parang me time ko. Nakakalabas man ako pero magsusumba lang ako, puro ko OTS. Hindi ko talaga siya nai-enjoy. Parang hindi ako makapag-ikot-ikot kasi OTS laban talaga yun, event yun. Hindi siya yung gala. Pagod siya. Magpapagod kayo. Tapos, ayun nga pala, kung mapapansin nyo, ilang beses po nagbukas yung pinto ng elevator kasi nasa pinakatuktok po yung kanilang arcade. Hindi katulad sa ibang mga SM na nasa second floor pa lang may arcade na, may third floor. Pero dito kasi nasa 5th floor yung arcade nila. And this time, nag-picture lang kami ni Yana dito saglit. Tapos, dumiretso na kami dun. Parang pinasabi ko siya, pero alam niyang maglalaro talaga siya dito. Kasi yun talaga yung pinromise ko sa kanya. Talagang paulit-ulit niya sinabi. At siya pa nga mismo yung lumapit dyan para magpa-picture. Sabi niya, mama, picture. Minsan lang talaga siya mag-aya na mag-picture na ganyan kasi mahihain si Yana. Ayaw niya. Minsan wala siya talaga sa mood pag pumunta kami dito. Hindi lang din to yung first time na nagpunta kami kasi nung time na pumunta kami dito, nagtuturo na talaga siya pero sabi ko wala akong extra money kaya hindi ko siya mapagbigyan kaya arcade lang talaga kami. So ayun, minoltour ko lang muna kayo para makita nyo rin kung ano yung nilalaman nitong SM nito. Diba sobrang ganda, sobrang sarap tumambay, sobrang sarap sa mata lalo ng mga ilaw dito. Sobrang nakakatuwa at sobrang nakakagili para sa mga bata kasi diba ang mga bata, mahilig sila sa mga makukulay na bagay. Kaya sobrang tuwan-tuwa ako lalo sa mga ganito kasi tignan nyo to. Ito yung free. Kaso hindi ko dyan pinaglaro si Yana. Nag-try din naman siya na mag-slide dyan pero mas gusto niya kasi yung mga yung mga what I mean, yung mga Kidsuna. Yun yung mas gusto niya kasi mas marami siyang mapaglalaruan doon. Pero mahilig siya magpadulas-padulas. Ito yung Ambika. Mas mahal nga yung Ambika kaysa dun sa Kidsuna, dun sa may SM. Parang katulad lang din siya ng Kidsuna, pero mas marami ata siyang laman. Ito yun yung price niya. Mas pricey siya dun sa SM, kaya sabi ko dapat pala nag-SM na lang ako. Pero okay na yun, nandito na rin ako. Gusto ko rin kasi maiba yung mga nakikita ni Yana. Ma-experience na rin ba yung mga ibang bagay? Alam niyo ba, sobrang happy ko kasi napa-experience ko yung ganito kay Yana. Kasi hindi namin to naranasan ng mga bata kami. Kasi hindi naman uso yung mga ganito dati. Wala namang ganito. Siguro nagkaroon ng ganito ng mga naipanganak na yung mga pinsan namin. Pero yung ganito kasi, wala kaming ganitong experience ng kapatid ko. Bahay, eskwela lang talaga kami. Tapos kung lalabas man kami, sasakay kami sa sasakyan ni Lolo, sasama kami sa biyahe. At kung saan man sila pupunta ni Lolo at ni Lola. As in, yun na yung pinakalabas namin, yung sasama kami sa biyahe ni Lolo. Tapos kung may pupuntahan sila, dun lang kami nakakagala. Tapos mamimili sila Lolo ng mga laruan namin. Tapos makakalabas lang ako, nakasama rin si mama pag gusto niyang kumain sa labas o magsisimba kami o magkakiyapo kami. Kitang-kita niyo kung gaano kasaya si Yana. Niloko ko kasi siya na hindi kami maglalaro dito. Wala na talaga siya sa mood ng time na to. Biniro ko kasi siya. Pero sabi ko sa kanya, joke lang, maglalaro tayo. At dito na yung magbabayad na kami, pumila na kami. Sobrang dami rin naman tao dito. Hindi rin siguro nawawalan kahit sobrang mahal. Siguro may mga kaya rin sila.
Meron bang ano, ma'am? Paglalagyan ng gamit? Saan po? Ah, dyan lang. Wait lang ah, wala ka pang punta na doon. Baby, di ko pa mag-play oh. Salamin ka o salamin? Salamin. Ito na po. Oh, jump ka dyan, jump. Yay! Jump, dali. Yay!
Ilan tayo? Dalawa. Ah. Alis ka, alis ka.
Padulas tayo ulit dun, baby. Tayong dalawa dali, video tayo. Video tayo dun, no, dulas. Eto, try mo to. Etong big na burger.
bahay-bahay. Opo. Excuse me. Wow. Diba? Ang dami toys. Ayun, diba? Baby, smile. Wala, kulang. Gusto mo punta dyan? Balik ka naman tayo. Balik ka. Dagaan.
Tama na yan. Iba naman laruin mo.
O, halika na, tawag ka na. Tawag ka na, tawag ka na. Tama. Let's go na. Let's go na. Labas na, labas na, labas na.
Ayun lang, natapos na naman ang ating video. Before you leave this video, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago updates sa mga videos ko. And don't forget to like, share, and comment. Stay positive, stay good vibes. Always God bless to all of you and never give up. Bye!